Mga besto, ngayong 2026, meron ngang nilabas. Itong Well 125 version 3. Okay, nakalimutan natin sabihin yung version niya. Ayan, version 3 na po ang isang to. Meron na rin tayong panel gauge dito na digital. Yun yung mga update para dito. Okay, may mga bago rito. Naka-digital panel na yung kanyang. Okay, naka-digital panel na. Ito. So, may USB charging port tayo rito. Dalawa naman yan. Type-C and Type. So ayun mga best, no, available nga po dito ng Suzuki Smash FI na kulay matte blue. Dito naman papakita ko sa walk around yung kulay white nila and yung lining golden katulad nito. Tapos nagustuhan ko din dito yung gold na yung kanyang mugs. Harap at likod na yan, okay? So, kulay blue bago sa paningin natin kaya i-walk around natin to. Yan, yung kanyang headlight is bulb type. Meron tayong chrome dito sa kanyang side. Okay. So, yung design pa rin dito sa kanyang headlight or sa kanyang cowling is halos same pa rin naman yung dati na lumabas tong FI na to. Ayan, may Suzuki emblem dito. Napaka premium talaga nung kanilang emblem. Ayan, so may design niya na ganyan. May mga bolts pa rin tayo rito. And decals, minimalist, may Smash FI lang tayo rito, Suzuki, and then ayan yung dating kanyang design. Pati dito, design dito nung decals niya, may Smash FI na malaki. Okay? So sa kanyang signal light, bulb type pa rin tayo rito. Maangas pa rin yung datingan dito sa side na to. Yung kanyang air vent dito, open naman yan. Yung kanyang fender dito, flexible. Ganda nung kanyang fender, mahaba, may extension, matte finish din na kulay black. Naka-telescopic fork din tayo rito. Meron tayo rito ang kulay gold na mugs. Ayan. O yun nga, sa kanyang headlight, simple pa rin, no? Same pa rin naman dati. Yung design niya, meron tayong motor star dito. And then naka-halogen bulb tayo. And then may chrome. Sana dito nilagyan na rin nila ng ilaw. Hindi ko lang din sure kung may ilaw rito, pero sana nilagyan nila ng ilaw. Meron tayong Well 125 version 3, yung kanyang signal light nandito sa side na to. Meron tayong daytime running light. Ayan, may LED tayo rito na signal light. May mga pa-sharp na design din tayo rito. And then yung kanyang fender mahaba. Flexible din yan. Mahaba din yung kanyang extension para dito. Reflector, side by side naman yan. Meron tayong telescopic fork. Naka-mugs na rin tayo rito. Yung size dito ay 2.5 by 17, naka-tube type para naman ang isang to. And Yuanqing yung brand. At yung kanyang disc brake na napakalaki ng disc brake natin dito. Ang laki, 'di ba? Naka dual pad caliper tayo and then naka air cooled naman din tayo rito. Kita nyo naman yan, ang ganda ng itsura niya. MVP Star din yung kanyang brand. Japan technology din yan. And then meron tayong size na 7090 by 17. Tube type pa rin naman yan, pero pa tubeless nyo pwede naman to kasi nga naka-mugs naman tayo rito. Yan, dito naman sa side meron din tayo rito ang single disc brake, naka single pad caliper, Nissin yung kanyang brand. Dito naman din sa side, ayan, meron tayong kickstart dito, yung makina nya. Yung kanyang langis nga pala nilalagay dito is 650 lang, kaya tipid ka dito pati sa maintenance tipid na tipid ka talaga rito. Rear brake pedal, smooth lang, malapad yung kanyang tapakan. Foot pegs para sa rider, hindi siya napiflip. Rubber yung ibabaw niya. Then yung design para dito sa foot pegs para sa angkas, ayan, rubber din yung pinakaibabaw niya and then maliit lang siya. Maganda yung alloy na ginamit dito, tapos maganda rin yung paint job. Ayan. Tapos dito sa side meron tayo rito ang kickstart. Tapos meron tayong cab i 500 nakalagay dito. So, rear brake pedal, smooth lang din, malapad yung tapakan. Meron tayong foot pegs na hindi siya napiflip, pero meron siyang rubber sa ibabaw. Yung kanyang decals, ayan, minimalist naman yung decals niya, sakto lang din dun sa design. So, ayan, tingnan nyo naman yung itsura. Diba? Meron tayong combination ng black, white, and then may lining tayo na kulay red. Okay? So, meron tayong motor star dito, red, gray, white yung kanyang design para dito. Oh my God. Buti walang dumadaan. Ingat ka. Kala ko ano nangyari. Hulog pala si ate.
Meron tayong kickstart dito, ganyan ang itsura. Tapos sa kanyang footpegs din dito sa angkas, ayan, meron din tayo. Maliit lang naman, tapos ano lang naman siya, meron siyang rubber sa taas. Ayan, yung kanyang tambucho mahaba, may metal na cover. Ito plastic, itong part na to plastic na yan. Then naka swing arm, naka dual shock din tayo rito, drum brake dito sa likod, naka-mugs din tayo rito, at yung size naman dito ay 80 by 90 by 17. Ayan, so ito yung decals dito sa side. Yung kanyang panel gauge, meron tayong analog type dito. Yan, sporty looking naman, very colorful naman din siya. Speedometer, odometer, neutral 1 to 4, gear position, fuel gauge, engine check. Itong exclamation point pag may problem yung motorcycle. Ito signal light, isang blink lang yan. And then pag naka high beam, switches niya, ang hindi ko lang nagustuhan dito yung kulay, na kulay yellow na to. Okay, sana ginawa na lang din kulay blue or kulay red para mas ano siya. Hindi ko sure eh. Hindi ko siya gusto para dun sa kulay niya. Yun lang naman yung pinagpilian ng ano rito, color lang. Yun lang, minimal lang naman yung ayaw ko rito. Meron na tayo ritong alloy na maganda yung paint job. Okay, nawala ako dun sa ano ni ate. Pero yun na nga, meron tayo rito na cover, metal naman yan. At maganda yung tambucho niya. Ayan, maganda yung tambucho. Stylish yung datingan. Meron tayong dual shock na adjustable. Swing arm, meron din tayo rito. Naka drum brake. Yung size dito sa likod ay 2.75 by 17. Yung design naman dito sa decals niya, ayan, win your heart, nakalagay dito. Well 125, win your heart. Panis. So ito yung grab bar niya, stylish din, maganda rin, may sharp design. May mga ano siya, may mga tools din yung design dito. At yung nagustuhan ko rin dito, yung kanyang tail light na naka LED na rin. Signal light niya LED, reflector, may plate light, lagay ng plate. Ayan, tapos yung kanyang fender malapad. Ayan. So dito naman sa side, meron din tayo ritong chain cover. At yung kanyang sprocket ay 35428 nakalagay dito. So ito yung design para dito sa kanyang box dito. Ayan, yung fairings niya rito. Grip niya, sobrang kapit talaga ng grip nung kanyang grip ni Suzuki, no? Pati dito sa kanyang throttle, ayan. Ayan, mababaw lang naman yung throttle nito. Sobrang responsive. Lever, malapad. Ayan, makapal din naman yung metal na ginamit. Smooth lang din. And then dito naman sa side, meron tayong simple lang na ignition. May shutter lock din tayo rito. Pero sana dito talaga lagyan na rin nila ng USB charging port. Ayan, maganda yung design dito. Ayan, open naman to. Upuan, tingnan nyo naman. Makapal din yung foam na ginamit. Yung ating leather, maganda rin yung leather. Yung ating compartment, ito naman yung kanyang side mirror, malapad din siya. Yung mga basic tools na rin tayo rito. Yung kanyang battery dito rin sa loob. May helmet hook na rin tayo. And then yung gas tank nya malinis. And then meron tayong gas tank na kahit hindi nyo na susian. Okay, ayan, ayan. Okay, yung cup nya. Meron tayong chain cover, ayan. Tapos naka dual head shifter din tayo rito. Okay, dito may rubber, ito metal, ayan. So sa upuan, meron din tayo rito na malambot naman siya, nasa gitna siya eh. Pag inuupuan ko siya, hindi ko masyadong ramdam yung lambot. Medyo natitigasan ako, pero nasa gitna siya, malambot at matigas. Ayan. So meron din tayo rito compartment, battery dito na rin. Yung ating utility hook, ayan, meron tayo rito. Gas tank natin dito, nasa 4 liters yung kanyang gas tank. Pero okay na yan, matipid na rin naman to sa gas dahil na 125cc pa rin naman to. Nagustuhan ko rin dito, meron tayo ritong grills. Ayan, mga lagayan ng gamit natin. Pwede nating ipit dyan. Pwede nating itali dyan. Diba? Hindi na tayo bibili o magpapasadya ng ganitong grills. Meron din tayo ritong USB charging port. Ayan. Dalawa na rin yan. Tapos, meron din tayo na panel gauge na digital. Ito yung pinakabago nila. Yan. Hindi ko lang din sure kung may USB charging port na ba dati. Tapos may grills. Pero ito, isinadjust nila na bago daw, naka-digital. Sana na maano natin to, no? Ma-check natin or makita natin kung
anong itsura nung kanyang panel gauge, 'di ba? Pag naka-activate na. Okay, ganyan siya. Teka, ayan. Okay, ayan, ganyan siya, yung design niya. Yung grabber natin dito, simple lang din, metal. Okay, makapal din yan. So, palitan nyo na lang ng top box kung gusto nyo ng top box talaga. So, dito naman sa taillight natin is, ano siya, parang naka LED pero halogen bulb po yan. Maganda lang yung design dito. Meron din tayo rito reflector. Signal light niya is naka bulb type din. Yung lagayin ng kanyang fender or yung kanyang plate, malapad yung fender dito. Tapos, ano lang din siya, flexible. Ayan. So, ito susian para ma-open natin yung upuan. Meron din tayo rito chain cover at yung size ng kanyang sprocket ay 37. Ayan. 420. Hindi, 120 37 yung kanyang sprocket size. Ayan. Naka dual head shifter na rin tayo rito. Okay, ayan yung itsura natin dito. Tapos wala rin naman tayo rito side stand kill switch. Ayan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang looks and kanyang specs? Okay, naka air cooled nga pala ang isang to. Ayan. Ito yung makina niya, may Suzuki dito sa harap. Okay, so sa mga naghahanap ng tipid na motor, murang motor, itong si Smash FI pwede nyo pagpilian. Okay, so sana nakatulong tong video na to. Ay, sa ignition, ayan, meron din tayong shutter lock. Okay. And then, sa mga switches niya, ang hindi ko lang din talaga nagustuhan dito, yung kulay yellow na nandito. Ayan, medyo hindi ko talaga trip. Siguro mga red or black, pwede pa. Or gray, pwede pa siguro. High and low, ano to? High and low, nandito sa ano? High and low nga, no? Ito, flasher. Oo nga, flasher to. Ito, high and low. Flasher. Wala siyang on. Ay, ito, on and off ng kanyang park light headlight. Nalito na eh, ano? Kala mo, I think stop eh. Ito, electric starter. Ito naman, lever natin dito, smooth lang din. Grip, makapit din. Throttle, mababaw. Semi-automatic. Okay. Ito, flasher. Signal light. Busina, and then choke. Ayan. So, carb type pa rin naman ang isang to. So, yan. Yan yung bago natin dito sa may Well 125 version 3. So puntahan nyo na lang sa Motorstar Baliwag sa mga naghahanap ng ganitong motorcycle. Yan, update vlogs para dito. Salamat sa mga nag-suggest na itong motorcycle na to. Ayos na ayos yan. Kano nga ba ang ganitong motorcycle? Ilalagay ko sa screen nyo para meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at tulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. Ayos na ayos yan. So yun lang mga best sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ilalagay ko sa screen nyo para meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at tulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2026? Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga nakabili na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos siya. Amark Moto sa vibes. Para sa mga tropang mahilig sa motor review. Hindi puro forma, dapat may performance. Let's go! Pagdating sa motor, iba-iba ang laro. May matipid sa gas, merong pang baro road bro. Yung isa swabe lang, pang araw-araw na biyahe. Yung isa mabangis, hatawan sa kalsada. Pare may pantra na tibay, kahit kargado kaya. May sports bike naman na parang laging kara. May scooter na chill, perfect sa traffic lane. Pero pagdating sa speed, ibang usapan men. Hindi lang sa forma, tinitingnan ng laban. Kasama maintenance pati presyo ng pisa dyan. Kung sino practical, kung sino malakas, kung alin ang sulit sa perang inilabas. Comparison review, alamin natin to. Sino bang panalo pagdating sa takbo? Tipid ba sa gas o malupit tumataw? Comfort o power, ano bang mas lamang? Comparison review, ride safe sa daan. Hindi puro forma, dapat subok tibay. Para sa riders na gustong malaman kung alin ba talaga ang worth it bilhan. May motor na mura pero
lakas ng dating. Meron namang mahal pero bitin pa rin. Yung iba sobrang gaan, easy control sa singitan. Yung iba mabigat pero solid sa long ridan. Suspension check, pati preno test din. Sa lubak ng kalsada dapat hindi stressing. Headlight maliwanag pang gabi ang biyahe. Engine dapat smooth kahit malayo ang biyahe. Di porke trending yun na pinakamaganda. Minsan tahimik lang pero halimaw sa kalsada. Kaya bago bumili, review muna idol para iwas sisi paglabas ng kapital. Comparison review, alamin natin to.